salita ay nagmula sa Diyos. Ikatlo ay salita ng Panginoon. Tama ba? Mula sa binasa ni Ami at ni Julia, ay malinaw na sinabi rito sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili. Mananatili, ha? Okay, kaya nga, sinulat ito eh. Yung kapahayagan ng Diyos sa tao, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ang nagpapaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Tama ba? Ibig sabihin, una, yung ikalwa, walang kamatayan. Ikatlo ay mananatili. Lahat ay nawawala, lahat ay lumilipas. Pero sabi doon, ang salita ng Diyos ay mananatili. Kita niyo mga libro ninyo, pabago-bago. At walang revise ng revise. At walang, sa mundo natin ay walang nananatili. Lahat ay temporary. Pansamantala lang sa Tagalog. Chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Okay. Okay, tingnan nyo, ika-4 na sinabi diyan. Gatas. Gatas. Parang gatas at Bakit kape. tinawag na gatas? Okay? So, bakit tinawag na gatas ang salita ng Diyos? Gatas na spiritual. Ang sabi rito, ang Panginoon na sabi rito, gatas na spiritual. Ang gatas na spiritual ay dalisay. Dalisay, ha? Kasi yung gatas na ating, ito, pinakagatas natin, ibig sabihin ng gatas, ito yung nagpapalusog sa atin, ito nagpapasigla sa atin, kaya gatas. Kita yung bata, kapag di nakakainom ng gatas, naiyak. Kapag naiyak, ibig sabihin, hindi natawa. Tama ba? Oo, dalawa nagkasigil na. Ibig sabihin, kaya sa naiyak, siya gutom. Kaya pinananabikan lagi niya ang gatas. Ito'y nakakapagpalakas, nakakapagpasigla, at nakakapagpalago sa atin. Kaya ganito ang pinahayag ng Diyos ang kanyang salita sa atin, sa mga tao. Kayo upo. Pwede muna po kayo mga bata. Shhh. Tahimik muna. Kung sinong tatawagin ko, siya lang ang lalapit. Upo na maayos. Gusto ko na upo na maayos. Si Lian. Oo. Si Lian. Ito yun, wala yung pangalan niya yun. Wala Si yan. Ian. Para kayo yata yung kanya. Dati isulat niya ganyan eh. Princess. Prince Makulin, wala. Princess cute. Shaira ba to? Princess. Shaira. Where are you, Shaira, princess? si Shaira. Kay Shaira yan. Syra. Kapigay bunso. Lian. Sophia. Princess, wala. Prince Makulin, wala. Kanya kay Prince. Sa kayo. Ito yung mga tapos na hindi ko wala dyan. Sian. Alisa. Bashira din na rin. Yung wala ka rin. Queenie. Hindi magbabago ang buhay ng sino man tao, kundi dapat siya ay merong pagdating ng salita ng Diyos sa kanya. Hindi ka pwedeng baguhin ng relihiyon. Hindi ka pwedeng baguhin ng tatay, nanay mo. Ang makapagpabago ng ating panloob na kalooban ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga, nating lahat, pinaintindihan. Malinaw ba? Tama ba yan? Guys, ang galing yung gitarista namin, guys. Oh. Oh, guys, oh. Hanip kung kumapa. Grabe. Praise God. Praise the Lord. So, doon sa 23, ang salita ng Diyos sa verse 23 naman, babalik-balik lang tayo doon. Paano pinakita pag sa salarawan ng Diyos? Ang salita ng kanyang salita. Sa verse 23, okay. Yung pa din eh, binasa na kami. Okay, ako nang babasa. Sapagkat muli kayong sinilang
Muli tayong sinilang, hindi sa pamamagitan ng binagsisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang buhay at walang kamatayang salita. Ang salita ng Diyos ay buhay. Okay, ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita niya ay nagbibigay Buhay. di ba? Tama na sa'yo mo, Angel. Di ba? Talagang sumasaya ang tao. Tama, di ba, Julia? Kasi yung salita ng Diyos, dati kung wala kang salita ng Diyos, magagalit ka lang, di ba? Mayayamot ka lang. Pero dahil meron kang salita ng Diyos, di ba sabi doon ko kanina, sa tao. Okay, doon pa rin tayo sa 23, na binasa ko kanina. Ang salita ng Diyos ay di nagbabago. Katulad ng tao, mamaya, iba ng isip. Ayaw kong isuot rin. Hindi bagay sa akin. Hindi pag sumarik ko sa salamin, hindi bagay sa akin. Mabago-bago ang isip ng tao, tama ba? Hindi ako kakain. Hindi ako kakain, maya-maya, kakain na pala ako. Yan, ganyan. Diba? Minsan ayaw mong kausap, ayaw ko sa kanya. Mabago-bago ang isip ng tao. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Forever. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At ito ay hindi naapektuhan. Sa paglipas ng panahon, ito naapektuhan. Walang sino mang nakakapekto o makapagpabago sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi naapektuhan. Sa paglipas ng panahon. Tama ba? Hello? Kaya kung ikaw ay may salita ng Diyos, okay, may salita ng Diyos, magbabago ng puso mo. Puso mong pusong bato, baguhin pusong damo ng pusong damo. Mamon, yan. Kaya nga, nakikita natin ito sa gabi, hapon. Ang sarap magpahinga. Ang sarap manood ng wala nang mga pinapanood, di ba? Sinabi ko lang masarap manood. Di ba? Pero nakikita natin na ang salita ng Diyos ay hindi naaapektuhan sa paglipas ng panahon. Ganito niya sinasalarawan ang salita ng Diyos. Ang magandang balitang dumating sa inyo. At ang salitang iyon ang nagpapabago ng buhay ng tao. Yes. Tama ba? Okay. Di ba sabi rito, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan paman. Salita ng Diyos sa buhay natin. Naintindihan natin. Ang mundo ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Hindi siya nagbabago, hindi siya naapektuhan paglipas ng panahon. Amen. Okay? Ngayon, lahat tayo narito, mula kay Ella, kay Julia, kay Angel, nasa na isa pang bata din eh. Ngayon, ang tanong, pinakita ng Diyos yung kanyang, kaya nasulat ito, yung turo na okay? Diyan naman, salita diyan. Anong na Nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para sa kapakanan ninyo. May mga kabataan na gulong-gulong isip, marami kabataan, kasi yung kabataan, dami-dami yung iniisip, dami-dami yung problema. Pero kapag si Kristo dumating sa buhay mo, pinapawi, inaalis ng Panginoong sa Kristo yung mga inilalagay niya sa lahat. Yung mga masasamang kaisipan, gawain sa taras niya. Bakit? Para ipahama ka. Para ganun ka sa kapama ka sa operation. Ganun. Kaya sabi niya, kaya nga tayo, di ba? Tamisan, mga Kristiyano nga, mga born again nga, napapagkama lang para siraan po. Hindi ka siraan ang maipakilala si Kristo. Kasi sila, hindi
hindi nila kilala. Kaya akala nila, ang tingin nila, kapag nag-aaral ng salita ng Diyos, ay sira ang ulo. Kung kami baliw, kami parang baliw, ito ay para sa Diyos. Kung ka naman tayo matino, para ito sa mga tao, para ipahayag at sabihin lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay. Bakit ko sasabihin ito? Ano kasaysayan nito? Kung wala din lamang mangyayari yung ating pinag-aaralan. Kung hindi pa na makikita sa buhay ni Ara, sa buhay ng Kuya Jaya, sa buhay nating lahat, Kuya Mani, sa buhay ni Ate Maui, yung pagbabagong ginawa ni Jesus Christ. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ng sino man. Kundi kailangan maranasan ng bawat tao sa Kristo sa buhay natin lahat. Kung kaya nga, hindi ka rin mababago ng relihiyon. Walang relihiyon na magbabago, makapagpabago ng buhay ng sino man. Kundi, si Kristo kailangan natin. Tama ba? Kaya nga tayo, kaya yung naranasan natin, pahayag natin, sinasabi natin.